Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po ang share ko sa inyong lutuin ay ang tinatawag na gisadong munggo na may tinapa. So ito po ang ating mga kakailanganin. Muong beans o tinatawag nating munggo. Advice ko lang po, kung magluluto kayo ng munggo, kailangan po overnight nyo siyang ibabad sa tubig para malambot po siya. Makikita nyo, pag binabad nyo siya sa tubig ng overnight, mapepress nyo siya. So malambot. Once na hindi nyo binabad, matatagalan po kayo magpakulo. So continue po tayo. So munggo, meron po tayong dahon ng malunggay, sitaw, kamatis, luya, bawang, taong haba, sili, meron tayong sibuyas, paminta, asin, patis, at ang ating tinatawag na tinapa. Gagamit din po tayo ng cooking oil at ng tubig. Umpisa na po natin ang pagluluto. So, umpisa na po natin ulit sa ating pong wok o tinatawag na meron ko yung kasirola o kaldero, pwede kayong gumamit nun. So, mainit na po yung mantika, mangyari lang po magigisa na tayo. Unahin natin yung ating luya. Ang bawang. So, gisa-gisa lang po. Sunod na po natin yung ating sibuyas. Kagaya nga po ng sinabi ko, napakadaling lutuin ng munggo pero napakasarap. As long as na kompleto po yung inyong ingredients at meron pa kayong idadagdag, mas maganda. So, susunod na po natin yung ating kamatis. So, hayaan lang po natin maluto yung kamatis ng mga ilang minuto. Pag nag-produce na po siya ng sauce, papakita ko po sa inyo yung next step na ating gagawin na kailangan isunod na natin yung ating tinapa. So, ayan po, luto na yung ating kamatis. Susunod na natin yung ating tinapa. So, ang style ko po rito, inuna ko yung tinapa bago yung munggo. Yung iba namang style, inuuna nila yung munggo, huli na yung tinapa para makain nila yung meat. Sa akin po, dinudurog ko siya. Inuuna ko siya para mag-combine siya sa sauce ng ating munggo. At for sure na mas malasa po yun. So, susunod na natin yung ating munggo na nababad ng overnight. Kaya hindi na po tayo masyadong magpapakulo ngayon. Kanin lang po natin. Ngayon po maglalagay na tayo ng tubig. So habang sinisimmer natin siya, nagko-combine ngayon yung tinapa sa ating munggo. So maglalagay na po tayo ng ating tubig. Yan po. Tapos mag-a-add na rin po tayo ng ating patis, paminta, konting asin, at isi-simmer natin siya. Once na maluto na yung ating maluto na po yung ating munggo, mag-a-add na po tayo ng vegetables. Takpan po muna natin. So okay po, tignan na natin. So ayan po, bali niluto ko yung ating munggo ng mga 20 minutes. Luto na po siya, malambot na. Kung hindi nyo po binabad na overnight yan, malamang magdodoble yung inyong 20 minutes or baka abutin pa ng isang oras. So, ang next step natin, ilalagay na po natin yung ating sitaw at ang long green chili. Kanin lang natin. So, lulutuin lang natin yung sitaw ng mga 4 minutes. Tapos, ang last step natin, ilalagay na natin yung ating malunggay. Siyempre, dahil mas matigas po yung ating sitaw kaysa sa malunggay. So, once na nilagay na natin yung malunggay, ready na rin po siyang i-serve.
So tatapan ko po uli. Gaya ng sinabi ko, mga 4 minutes. Pag move on tayo sa ating next step. So okay po, punta na tayo sa last stage ng ating pagluluto. So malambot na po yung ating sitaw. Mangyari lang, ilalagay na natin ngayon yung ating malunggay. Again, haluin natin. So kung napapansin nyo, dry po siya kaya tinawag natin siyang munggo gisado. Yung ibang mga munggo, marami po siyang sabaw. So siya, dry po siya. So ngayon po, itong ating munggong gisado ay pwede nang i-serve. Ito na po ang ating munggo gisado na may tinapa. Muli, maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!